May sapak na naman siya, mami. Simot! Simot! Ubos! Mamu, dabla simot! Ubos! Tara na sa Equatorial Guinea! Ako ang inyong amigo dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea. Kumusta po kayo mga amigo? Andito naman po si Kuya Raul at tumatawa, humahalakhak at nag-iingay sa inyo, sa inyong mga bahay. Actually, kapag ako ay buenas tardes, kapag ako po ay nanonood ng vlog natin, nakukulili yung tenga ko. Hindi, parang ayoko naririnig yung boses ko. Parang nakukulili ako. Yung ibang mga vlogger ganun din. Ibang mga nagbablog. Ang sabi nila ayaw nilang naririnig yung boses nila. Hola, Bebesita. Ayan si Bebesita. Bebesita, guwapa. Aha. Si Bebesita na bata pa lang ay parang si Misma. Maaasahan na. Hoy! Hoy! Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué enferma? OA. Drama. So, nang sinabi niyang imperma, sabi niya meron siyang sakit. Tinitingnan ko kung may mga kamerang nakatutok. Baka mamaya pinaprank na naman ako. Hola, guapa! Buenas tardes. Ganda ni Sandra, oh. Guapa. Tinitingnan ko lagi yung mga, mula nung naprank ako nila Chamame, tinitingnan ko yung mga bawat sulok. Pag dumarating ako dito, tinitingnan ko kung may camera. Baka isa na naman ako ni Chamame. So ayan po yung saging na binigay ni Chamame sa akin, di ba? Kaya buti-buti ni Chamame. Meron pang pauwing saging. Parang sa atin sa Pilipinas, magdadala ng saging, ang kapalit ay karne. Ayan po. Ganoon po yung aking tita, si Tia Berta. Ang tawag namin ay Inang Berta. Pumunta sa amin yun, may mga dalang talbos ng kamote, talbos ng kangkong, mga gulay. Tapos nanay ko papalitan ng karne o bibigyan ng pera. Ganun po. Di ba ang saya ganun sa probinsya? Minsan di ba yung mga okra, binibigay lang, hinihingi lang. Ganun lang. Tapos may mga tanim. Ganun po sa amin sa baryo po namin. Naalala ko lang kasi si Chamame ganun din. Nagbibigay si Chamame sa akin ng mga puso ng saging, nagbibigay ng saging, nagbibigay ng kung ano ang meron tanim sa kanya. Alam mo tanim meron sa kanya? Saging. At saka minsan pupunta siya sa may bundok, kukuha na ng yuka. Meron silang mga tanim dito sa kanilang lugar na pag-aari din po nila. Mira, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ahora. Ahora? Karate. May sapak na naman siya, mami. Ahora, kung fu. Tumigil ka. Kanilang machete na tinatawag. Ito po mga amigo yung ginagamit ng mga bandido dito, yung mga magnanakaw. Pag tinutukan ka po niyan, ganyan po nangyari sa akin dati. Tinutukan ako dati, tapos wala, binigay ko yung bag ko, binigay ko yung cellphone ko. Nakakatakot. Kaya kadalasan dito, ganyan pala paghahasa. Takot at takot ako ng time na may tumutok sa akin ng ganyan. Same na same po mga amigo. Antes, no? Cuando mi teléfono robar, así, esto mismo. Uy. La verdad. Dos chicos. Esto está atrás, así. Después pone. Va. ¿Qué pasa tú esto? Ampolla. ¿Qué ampolla? Como así, cuando paludismo, no mucho. Viento, así. Ah, así. May sugat.
Ahora, vamos a cocinar. ¿Qué es esto? Ewan ko sa iyo, mami. Oh, ahora carne. Sopitita. Para sopitita, no? Oh, meron kami yung pata po dito, mga amigo. Ayan. Pinahiwa na namin sa company namin. Eh, siya mami kasi, siya pang nagpuputol. Cuando con máquina está bien, no? Cortar bien. Así. Ang iluluto po natin, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, mga ka-OFW ko, ay isang pagkain po na inintroduce ko sa mga kasama ko sa bahay. Sila Belgian, hindi po nila alam to. Sila Jose, hindi po nila alam to. So, akin, siguro, baka sa lugar lang namin sa Nueva Ecija ito niluluto. Ito po yung, alam niyo po ba ang sinigang sa bayabas o binayabasang baboy. So, sa amin po, ako, gustong-gusto ko ito, yung bayabas. Ito, may bayabas dito na nabili si Belgium. At ito yung panuka sa amin. Ito yung ginagamit namin panuka para sa sinigang sa bayabas. So, hindi lang po sa baboy ito ginagamit na pansigang. Mas masarap po ito sa may bangus. So, ayun. Naikwento ko lang po, mga amigo. Marami din ang may ayaw sa atin ito kasi iba daw yung amoy. Medyo may amoy daw kapag daw ito ang niluluto. Pagka niluluto itong bayabas. So, meron din sa amin sa Nueva Ecija na merong ayaw nito. Pero ako po kasi gustong-gusto ko. And then, ilang araw na po ang pagkain po namin ay puro pambota, sarsa, pambota, asi. Ganon. Pero ngayon, magluluto po ngayon tayo na may sabaw naman. Para naman matikman po nila itong binayabasang baboy o sinigang sa bayabas. Masarap pa nga po ito kung merong kung merong sitaw kaso walang nabiling sitaw. Panapanahon po ang sitaw dito. So bago pa po ako magkwento at magdadakdak at baka maubos ang 30 minutes. Simulan na po natin ang pagluluto ng binayabasang baboy. Hindi po nakontento si Chamame sa pata. Sabi daw po niya ay malalaki. So hanggang bukas daw po nila ulam ito. Hindi, malalaki kasi ang hiwa. Sila Chamame pagka naghihiwa ng pata, maliliit. Ayan. Kaya hinati-hati niya sa maliliit. Ayan mga amigo, magpakulo lang po tayo ng tubig muna. At ilagay po natin yung baboy. Ayan mga amigo, isinalin namin sa mas malaki para doon mas maraming sabaw, sabi ni Chamame. Ayan. Buenas tardes. Buenas tardes. Tayo ay magluto. Sinigang sa bayabas. Chamame, ¿tú sabes esto? Hueva. Hueva. Así. Esto, ¿tú sabes puede comida? Comida. Hindi niya alam na pwede sa pagkain ito. Esto pwede de sopas. Sumo. Sopas. Umiiling-iling si Chamame. Bakit daw ang bayabas ay gagamitin namin na sa pagkain? O, ayan. Gagamitin sa sa ulam. Ayan mga amigo, balat na lang po natin ang bayabas. Bayabas na ang halaga po nito, 1 kilo po ay 100 pesos. Medyo mura. Kasi sa labas ito binili ni Belgium. Pero pagdating niya sa mall, medyo mahal na. Iba na ang presyo. At bagong ligo si Mahmoud. Mahmoud, ¿qué tal? Oh, bien. Habla bien. Habla, Alima. Mame. Sophie. Nena. Ang galing ng Nena, ano? Ang galing magbalat itsa mami ng ng bayabas. Diba? Napakanipis. Kapag nagluluto po tayo ng binayabasang baboy, bayabas lang at saka sibuyas ang ingredients. Tapos maglagay ka ng kaldo, and then maglagay ka ng asin, okay na po yun. Ganun lang po. Hindi masyado maraming ingredients. Después, asin.
Hindi naman sila maselan sa ano eh. Sa... Solo oil. Solo oil. For Diyos daw. Tapos, solo oil to sabi, esto pwede preparar comida. Solo sumo. Solo sumo. Yung bayabas daw ginagawa nilang juice. Kaya nga po nagugulat sila Chamami sa akin kapag kami niluluto po tayong kakaiba. Kagaya nung nakaraan, nung nagluto po kami ng leche flan. Si Chamami. Sabi niya paano mabubuo yun. Lagyan daw namin ng yeast o baking powder para daw mabuo. Hindi raw mabubuo yun. So nagulat siya nung naluto na, nilagyan namin sa freezer, saglit. Tapos sarap na sarap naman sila. Wala po sila kasi selan sa pagkain. Dahil nga po, sa susunod na video po, pakita ko po sa inyo paano po yung sa rice ha. Yung kunyari wala po talaga sila, yung halimbawa rice lang po yung pagkain nila. Pakita ko po paano ginagawa nila sa rice. Tapos yun ay pagkain nila. Kaya po masasabi ko na talagang wala silang selan sa pagkain. Dahil yung ulam ay hindi sila halos, sila ay basta may rice okay na kahit walang ulam. So, mga amigo, lagyan na po natin ang baboy. Hinati-hati po ni Chamami. Ayan po mga amigo, pakulan pa po natin ng mabuti. Ang ginawa ni Chamami dito ay pinakuluan niya tapos tinapon niya yung tubig kasi sobrang dumi po. Frozen po kasi siya. Ora esto, ingrediente. Esto, guava. Guava. Asi. Asi. Primera vez. Hindi ko dinamihan masyado yung tubig. Kasi mamaya, gusto nila sarsa. Pues, cebolla. Lagyan po natin sibuyas natin mga amigo. Tsaka sili. Ang sili po namin ay yung manghang lang po na sili. Wala po kaming panigang na sili. Después na cebolla patis. Patis. Lagyan po tayo ng patis mga amigo. Patis. Ayan. And then, ayan, lagyan na po natin yung ating sili. Sili na napakaanghang. Ayan. And then, maglagay tayo ng kaldo. Siyempre, masarap ang binayabasan kapag merong talbos ng kamote o kangkong. And then maglagay po tayo ng kaldo o kahit anong seasoning. Siyempre masarap po ang ating binayabasang baboy kapag po merong dahon ng kamote. Después, pongga, hojas. Lagay po natin yung dahon ng kamote. Asi. Ayan po mga amigo. Después tapar. Después comer. So ayan mga amigo, tayo po kumain ng binayabasang baboy. Grabe, itsura pa lang po ay mukhang napakasarap na po. Ayan po mga amigo, nakaamoy na po ng pagkain si Mahmoud. Kaya pumasok na dito ha Mahmoud. Nakaamoy ng pagkain. Amen. Amen. Wow! Sinigang! Napaso. Ayan naman alimay eh. May pawawa ka pa kasi eh. Wow! Esto pampota de Pilipino. No, solo broma. Sinigang agua. Comer po ba? Diba? ¿Qué falta? ¿Qué falta, Chamame? Un poquito de sal. Ay, bacha, no sabor de guava. Sabor dulce. Come así, Sofía, vamos. Okay naman, nakain naman ni Adrian. Si Sophie, sa saging sinasawsaw, sarsa. Mo sarsa? Masarap daw. Si Misma, grabing magkanin, no? Diba?
Mamud. Ito kere. Abla nanay. Oh, nanay. Nanay signifika mama. Sobrang anghang po mga amigo, pero ang sarap. Tingnan niyo naman si Sophie, oh. Alima, doon ito pescao. Asan yung isda mo? Grande pescao. Grande? Tawag nila sa baboy, isda. Oh. Lalo naman to si Misma. Oh, doon ito pescao. Diba? Simot! Simas! Ubas! Mamu, dabla simot! Ubos! Ubos! Mamu, dabla ubos! 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 Ni Sophie! Hanggang sa buto! Si Misma! Nakadalawa na! Oo, umisa pa po si Sophie at saka si Alima. Ubos ang kay Adrian. Adrian to karimas? Lakas kumain ni Adrian, oh. Saka ni Batya. Hay que comer, Adrián, hay que comer. Sobrang sarap po mga amigo, maanghang lamang po. Pero sabi ko kay Beverly na lagi nagkakasakit ay ito ang kainin. Kasi may sabaw. At saka, may sinat pa rin si Beverly. Siya ang sakitin sa mga sa pamilya ni Chamami. Kaya sabi ko, laging kumain ng may sabaw. Kaya tinuturo natin itong sinigang kasi niluluto rin nila eh. Pero itong sinigang sa baboy ngayon lang nila natikman. So ayan mga amigo, yun lamang po ang video natin for today at gabi na po dito sa Equatorial Guinea na kung saan ay ako'y uuwi na. Pero ako'y masaya dahil nasarapan po sila sa ating pagkain. Ang sinigang na baboy sa bayabas. So sa hindi po nakakumakain po sa Pilipinas, sa mga Pilipinong hindi kumakain po nito, try nyo minsan. Lalo na po kapag pata. Salamat po mga amigo, kita ulit tayo bukas. Salamat po, God bless po sa lahat. Adios. Adios. Hasta mañana. Mira Mamud, oh. Adios Mamud. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.